Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 6 na milyo, makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo
ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at Webes na naman pong muli at ito po ang tahanan ng OFW, programang hatid po ng Department of Migrant Workers dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko de Guzman, at kasama ko pa rin po sa linggo na to ang aking co-host, Director Charles Tabu ng Office of Land-Based OFW Concerns. Dear Charles, bati ka muna. Yes, salamat ASEC partner. Good afternoon. Tuloy-tuloy ang serbisyo kabayan saan ka man panig ng mundo. Ayan, at syempre bago tayo magsimula, hello po muna sa ating mga manonood at ating mga tagapakinig. Live na live po tayo ngayon na mapapanood at mapapakinggan sa official na Facebook page, official social media channels ng Department of Migrant Workers at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And then mapapanood din po tayo maya-maya lamang sa RP World Service para naman po sa ating mga kababayan sa abroad. So lahat po ng kahit iba-ibang time zone tayo partner Yes. Kanila tayong pwedeng mapakinggan. Comment lamang po sa aming mga social media channels, sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers, at pag may pagkakataon po ay amin itong sasagutin at bibigyan ng tugon. Ayan. So partner, pang ilang episode? Bali, ika-25th na episode na natin ito, handog ng tahanan ng OFW, at nung nakaraang linggo ay sinamahan tayo ng Overseas Workers Welfare Administration para sa ating mga graduation episodes for scholars, OFW families. Kaugnay nilang magbubukas ng aplikasyon ang OFW Scholarship Program ngayong July 16, So hanggang July 31, 2025 po yun. So para sa iba pang mga detalye, magtungo lang sa official Facebook ng OWA. Ayan, at very inspiring yung last week. Actually, Yes. yung dalawang bisita natin last week, si Engineer, saka yung ating bisita, si Raven. Ayan, Raven, yung yes, dalawa nating bisita from last week ay nai-endorso natin sa OWA, at mukhang seryosong ang ito'y kukunin ng OWA ang dalawa nating OFW kids na ito. Talaga namang napakatalino, di ba? Yes. Oo, so parang ang pagkakabalita na kausap ko si DA Jazz, shout out po pala kay OIC Deputy Administrator Jazz Gapatan. Ayan, yes. Ang amin ding palagi ang co-host dito. Sabi niya mukhang ipoproseso at mai-interview yung dalawa, at very warm at very welcoming sila doon sa prospect nga na maka-join ng mga matatalino at very brilliant na mga OFW kids na ito. Yes. Sa lingkod publiko din naman at pagsaserbisyo ng Yes, OWA. saka napaka-inspiring ng kanilang mga stories. Dahil sa mga mapinagdaanan nila ay nakamit pa nila yung mga mataas na na grado sa kanilang eskwela. Yes, o kaya po sa mga kababayan natin pabukas na ang scholarship program ng OWA, ang pagtanggap po online. So makipag-ugnayan po. Pakitignan-tignan po ang Facebook page ng OWA, at ang direkta po makipag-ugnayan sa mga regional offices po ng Overseas Workers Welfare Administration para po sa kanilang scholarship program. Ayan. Yes. Naman, di ba? At dahil tuloy-tuloy ang serbisyo ng DMW, isang magandang panayam ulit ang handog natin ngayong hapon at makikibalita tayo mamaya sa opisina naman ng Region 11. Pero bago yan partner, narito muna ang ilan sa mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Children Learning Center sa MWO sa Jeddah, binuksan. Pinangunahan ni DMW Secretary Hansley J. Kakdak ang pagbubukas ng Children Learning Center sa Migrant Workers Office sa Jeddah, Saudi Arabia, kasama sina Undersecretary Jainal T. Rasul, Consul General Romel Romato, Assistant Secretary Benicio Legaspi, Vice Consul Cristal Rabanal at Labor Attaché Fidel Macauyag. Ang Learning Center ay joint project ng Philippine Consulate General, MWO, iba pang Filipino community groups at OFW advocates upang matiyak ang edukasyon ng 28 batang nasa bahay Kalinga habang inaasikaso ang kaso ng kanilang mga magulang na may travel ban. Tiniyak ni Secretary Kakdak na patuloy na makakatanggap ng tulong at suporta ang mga OFW kanilang pamilya, kabilang ang psychosocial services at edukasyon para sa mga bata. Balita mula sa tahanan.
Mahigit 50 OFWs mula Israel ligtas na nakauwi sa bansa. Patuloy ang repatriation program ng gobyerno matapos makauwi ang 8 OFWs mula Israel noong July 3 at 18 pa noong July 4 sa NAIA Terminal 1. Sinalubong sila ng whole of government team sa pangunguna ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay kasama ang OWA, DSWD, TESDA at MIAA Medical Team. Noong July 6, dumating naman sa NAIA Terminal 3 ang 25 OFWs mula Israel na sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak upang ipaabot ang mensahe ng Pangulo. Tumanggap ang mga OFWs ng financial assistance mula sa DMW, OWA at DSWD, TESDA training vouchers at libreng health check-up mula sa DOH at MIAA Medical Team. Sa kabuuan, 72 OFWs na mula sa Israel ang na-repatriate simula nang magsimula ang Iran-Israel conflict. Balita mula sa tahanan. Recruitment agency at travel consultancy ipinasara ng DMW dahil sa illegal recruitment. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang Reliable Recruitment Corporation sa Ermita at katayap nitong Raven Air Travel Tours and Consultancy sa Malate, Manila dahil sa illegal recruitment ng mga Pilipino papuntang Poland. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, ginagamit ng grupo ang kabit system kung saan nakikipagtayap ang travel consultancy na walang recruitment license sa licensed agency para magmukhang legal ang operasyon. Tumatanggap sila ng mga aplikante para sa trabahong may sahod ng 90,000 pesos kada buwan, kapalit ng one-time non-refundable payment ng 70,000 pesos. Nasampahan ng kasong illegal recruitment ang mga sangkot. Kanselasyon ng lisensya naman ang kinakaharap ng Reliable Recruitment Corporation at ilalagay sa list of persons with derogatory record ng DMW ang mga responsable. Balita mula sa tahanan. Online contract verification system ipatutupad sa Dubai simula July 7. Naglabas ng advisory ang Migrant Workers Office sa Dubai para sa pilot implementation ng online contract verification system simula July 7, 2025. Layunin ng online system na gawing mas mabilis, secure at hassle-free ang pag-verify ng kontrata ng mga OFW nang hindi na kailangang pumunta sa MWO Dubai office. Tatagal ito ng 30 araw bago reviewin kung magiging permanenteng opsyon. Hinihikayat ang lahat ng OFW na sumagot sa feedback survey matapos ang pilot implementation bilang bahagi ng DMW Digitalizations. Mabilis at walang pila. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Syempre bago natin makapanayam yung ating bisita partner ay ilang karagdagang updates din lamang sa ating tahanan. Pero before yung updates balikan ko lang. Yun pong closure, ayan, may pinasara na naman po ang Department of Migrant Workers. Yung pong closure na yan ay pang ilan na nga ba natin ito? Pang 15 na po ngayong taon. Marami pa rin kasi talaga ang mga manluloko. So mag-ingat po sa ating mga kababayan na medyo talas-talasan po natin ang ating isip at ang ating pagtingin dyan. Dahil kahapon ba o nung isang araw lang ay nadagdagan po ng isa na namang ipinasara. Naku partner, yung pinasara nitong huli, nung Martes lang, beauty parlor. So mga kababayan, obvious naman po na walang kakayahang magpalipad o magpaalis ang isang beauty parlor. Itsura pa lang nung pinasara kahit siguro regular na beauty partner, kahit siguro regular na beauty salon na magpapagupit ka lamang o magpapagawa ka ng kung ano man hindi mo gagawin dun sa itsura ng beauty parlor. Yes. Mag-apply ka pa kaya ng trabaho. Kaya maloko rin yung beauty parlor na to diyan sa May Cavite. Naniningil ng 15,000 na training fee at then pangako na magtatrabaho daw na beautician sa Saudi Arabia. So mga kababayan, konting preno-preno po muna tayo. Pag-isipan po nating mabuti. Yung lagi nga naman namin paalala, maging matalino po tayo sa pagtingin kung kaya ba talaga tayong paalisin o papuntahin sa ibang bansa. Medyo maraming mga manluloko ngayong partner Oo, saka tawag lang kayo sa DFW 24/7 'yon. Pwede kayong magtanong pag meron kayong konting hinala
At dapat talaga maging mapagmatsyag tayo. Tumawag lang kayo sa DMW at kami po ay makakatulong kung yung bang pinapasukan nyo ay tama ba ito or hindi. Correct. At tatandaan nyo po mga kababayan na ang pwede lang pong mag-recruit at magpaalis papunta sa ibang bansa ay ang mga lisensyado na mga recruitment agency, mga licensed recruitment agency po, mga lisensyadong recruitment agency ng Department of Migrant Workers. At mache-check nyo po yan sa aming website. Nandun po lahat. Pati po yung status kasi hindi rin naman po lahat ng recruitment agency ay maganda ang record. Tama. Di ba, partner? May mga recruitment agency po na real time na nakasususpinde o nakakansela po ang lisensya. So, i-check nyo lang po doon sa aming website. O, tignan nyo yung pinasara nung nakaraang linggo. May lisensya po yung isang recruitment agency pero dahil maloko, may ka-tie up na hindi lisensyado at naniningil ng sobra-sobrang bayad, edi pinasara din natin, di ba? Silang mga maraming iba-iba. modus maraming mga modus. Kaya mga kababayan i-check nyo po sa aming website kung lisensyado at kung ano po yung current na status ng recruitment agency. At dagdagan nyo na rin po ng konting pagtingin-tingin din kung may job order talaga papunta dun sa bansa na yon. At pinaka-importante po, bago nyo po pawalan yung pera ninyo, bago nyo po magbigay ng kahit na anuman pong amount, make sure po na may resibo at make sure din po na talagang lumalakad na yung mga papeles ninyo o nai-issue na sa inyo yung mga papel. Marami po dyan sa mga recruitment agency naman natin, kadalasan naman po ay hindi talaga kayo sisingilin. So, think. Mag-isip-isip po tayo bago po natin pasukin ang pag-a-apply ng trabaho sa mga recruiter na ito. Ano po? Tama. Ang pera ay mahalaga, so dapat Ang talaga pera ay mahalaga. So, maging matalino po tayo sa pagpili. Ano po? Yes, maging mapagmatsyag po tayo dyan sa mga bagay na yan. Ayun naman, partner, unfortunately ay may rin tayo, may mga hindi magandang kaganapan naman sa Middle East. So, nung nakaraan, syempre, thankful tayo, nung nakaraan, medyo humupa na yung issue sa Iran at sa Israel. Pero sa kasamaang palad po, patuloy pa rin po ang umiiral naman na warning at patuloy pa rin po ang umiiral naman na hindi magandang sitwasyon dyan sa Red Sea. Di po ba? Ito po ay isang napaka-importanting waterway o dinadaanan ng mga barko, mga commercial na mga barko at ito po ay medyo nitong nakaraan may inatake na naman na inatake ng mga Houthi na mga rebels diyan po sa may Red Sea. So unfortunately dun sa dalawang grupo po na yon, dalawang barko po na yon ay may mga nadamay tayong mga Filipino seafarers. Okay, mga Filipino seafarers yung sa MV Magic Sea saka yung sa MV Eternity. So, nito lamang po yang mga nakaraang araw at ito po ay naglalayag sa Red Sea malapit po sa bansang Yemen naman. So, kami po ay muling nananawagan sa mga ship owners at sa atin pong mga atin pong mga licensed manning agency na rin na please po, unless absolutely necessary, ay kung pwede pong maiwasan syempre ang ruta na iyan dahil ito po ay patuloy pa rin pong kinukonsidera na high risk area. Ang Red Sea po at ang Gulf of Aden ay ito po ay pinapaiwasan pa rin po namin na madaanan. At ang paalala po namin palagi sa mga kababayan din natin na mga marino, you have the right to refuse sa paglalayag po kung sa inyo po mismong palagay ay hindi po maayos, hindi po maganda at talaga pong meron kayong kumbaga pakiramdam na hindi maganda po yung sitwasyon doon sa dadaanan po ninyo. Particular po diyan sa Red Sea at sa Gulf of Aden na kinukonsidera nga po natin na high risk area para po sa mga barko at para po sa paglalayag. So nag-reissue po ang Department of Migrant Workers ng paalalang muli sa atin pong mga licensed manning agency at sa atin na rin pong mga mismo na mga ship owners, isang advisory po na nagpapaalala regarding po yung reporting ng sitwasyon po ng mga barko na yan. Nandun na rin po yung pag-i-ensure na kung maaari ay talagang iwasan ang area po ng Red Sea at ng Gulf of Aden at yung palagian po na pagsunod din at pagtansya po ng sitwasyon diyan sa areang yan. At
paniniguro, syempre, pinaka-importante po, paniniguro na magiging ligtas po ang mga crew. Hindi lamang po syempre yung mga crew na Pilipino, kung lahat na rin po ng crew at ibang lahi naman po ng mga crew. Kasi hindi po matutumbasan hindi po matutumbasan ng kung ano man pong commercial value ng pagdaan sa ruta na yan o ano man pong expediency o ginhawa ng pagdaan sa ruta na yan. Ang kaligtasan po sa kalusugan at syempre mas mahalaga po ay sa buhay ng ating mga kababayan at sa buhay po ng bawat marino anuman po ang lahi nila. So please po, kami po ay nanghihingi rin po ng patuloy na panalangin at patuloy pong pakikiisa ng ating mga kababayan na sana po ay magtuloy-tuloy na po yung kapayapaan dyan. At syempre po, doon pa rin po sa ating mga kababayan din naman na seafarers na ngayon po ay nasa sitwasyon tayo ng rescue partner, hindi na natin ididetalye, na sana po ay manatili pong ligtas. Siyempre ang ating mga kababayan, mga tripulante po ng dalawang barko na nabanggit. At soon po, sana po ay makapiling na sila, makapiling na ng kanilang mga pamilya at makapiling na po natin sila dito sa ating bansa. Kaya tuloy-tuloy nating ipanalangin na ating mga kababayan na ligtas sila saan man sila panig ng mundo. Yes. At syempre we hope of course in the soonest time possible that there would be peace of course. Kasi syempre kung magkakaroon ng pagkakaunawaan at ng kapayapaan sa iba't ibang panig ng mundo, syempre ay magiging mas maayos at matiwasay din naman ang kalagayan ng ating mga OFW. At tuloy-tuloy din ang ating meron tayong grupo ASEC na pumunta sa Middle East para makita ang ating isang grupo na pinangungunahan. Shout out po kay RDAs. Ayan. Syempre ang ating quick response team po ay meron din po diyan kasalukuyan po na tumutulong, augmentation force po na nag-a-assess din ng sitwasyon naman ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran. So pinagsamang team po yan ng DMW at ng OWA. Kasama po ang ilang mga social workers din. Nagpo-provide sila ng karagdagan tulong sa ating MWO diyan naman po sa bansang Israel. At nakausap natin ng ilan sa kanila at pakinggan po natin ang saloobin po ng ilan nating mga kababayan. Ako po si Nelisa Baldrias, 45 years old. Ako po ay nakasama sa programa ng repatriation po galing Israel. Nagparipat po kaming lahat, kami po na 25 katao dahil po sa meron pong nagaganap na gera sa Israel po. At dahil po sa Iran at Israel, malala po yung gera na naranasan namin. So lahat po kami, natatakot po kami para sa aming kaligtasan. Siyempre may mga pamilya po kami na uuwian po dito sa Pilipinas. Kagaya ko po, ako po ay wala po kaming bomb shelter ng amo ko, sa bahay ng amo ko. Kaya po lubos po ang takot ko na bawat bomba po sa amin, bawat ballistic missile na sumasabog po sa amin, natatakot po ako sa kaligtasan ko. Kaya po sumama po ako, nagparipat po ako sa Philippine Embassy ng Israel. Nakatanggap po kami ng financial assistance po, galing po sa OWA, sa DMW, dito po sa Pilipinas. Nagpapasalamat po ako kay Secretary sa natanggap po namin sa aming pong financial assistance. Magagamit po namin ito panimula po sa maliit pong negosyo para po sa pamilya namin dahil po sa umuwi nga po kami dito nabuti na nga lang po at may mga financial assistance po sila na binigay sa amin. At nagpapasalamat din po kami kay President Ferdinand Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas dahil ito po ay first time po namin lahat na makatanggap po na dahil sa administrasyon niya po, first time po namin nakatanggap ng ganitong financial assistance. Kaya maraming salamat po. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo.
Yan po ay isa lamang nating kababayan, of course, na repatriate po. Tuloy-tuloy po ang ating tinatawag na voluntary repatriation sa atin po mga kababayan. Sa mga susunod na linggo ay partner, ating kukumustahin yung iba nating mga kababayan syempre na nauna nang umuwi since 2023, 2024. Nung I think that was March or April ay may guest tayo dito na isa nating kababayan na from the earlier batches. Silang mag-asawa ay umuwi na dito at nakapag-settle at sila ay nagraran na ng isang maliit na negosyo sa may bandang Pangasinan. At yung iba rin naman po ay atin na rin po natulungan at sila na rin naman po ay umuwi para naman po ay panatag na daw ang kanilang kalooban at makasama na po nila ang kanilang mga pamilya. So sa mga kababayan po natin diyan sa bansang Israel, patuloy po ang ginagawa natin na voluntary repatriation. Kung kayo po ay nagnanais na pong umuwi o kaya naman po ay meron kayong mga nararamdaman, kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa aming Migrant Workers Office sa pangunguna syempre ng ating labor attaché kay Labat Rudy dyan po sa Israel. Nang sa ganun po ay kayo naman ay aming matulungan at wag po kayong mag-alala. Ang buong pwersa po ng pamahalaan, buong pwersa po ng gobyerno ay nakaalalay syempre at kami po ay patuloy na tutugon at patuloy pong susuporta sa inyong pag-uwi at sa inyo pong muling pagbabalik dito sa Pilipinas. Ayan, partner. Tawag lang sila sa ating 1348 para kayo po ay mabigyan ng assistance sa ating mga grupo dyan po, lalo na dyan sa Israel. At yan po sa ating mga kababayan. Ngayon naman po, partner, ay makakapanayam natin live via Zoom si DMW Region 11 Director Maria Carolina Agdamag o kaya si Director Pinky. Welcome sa ating programa, RD. Pinky, magandang hapon po. Bati ka muna dyan sa ating mga OFW. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng pagpapakinig sa inyong programa, sa mga OFWs na nakikinig ngayon. Good afternoon to everyone. Ayan. Kailangan pala mag-headset, partner, kasi mahina ang audio ni Ma'am Pinky. Tita Pinky ang aking tawag diyan at ito ay isa sa mga kumbaga sa veterano ito ng POEA Tawid DMW Ayan. So Ma'am Pinky, kumusta po diyan sa Davao? So far po okay naman, patuloy ang servisyo na binibigyan natin sa ating mga OFWs. Mula sa proseso ng kanilang mga dokumento para makalamat yung mga nakauwi dito sa atin na manatili dito sa ating bansa. Binibigyan natin yung mga programa na pwede nilang ma-avail sa ating bansa. Ayan po. Siyempre, itong Davao natin ay Davao office natin ay isa sa mga medium-sized regions natin to. At medyo may medyo may marami-rami silang mga programs, 'di ba? Marami-rami silang mga programa. Director Charles. Unahin ko na rin siguro, 'di ba? Ma'am Pinky, ang Davao office natin ay isa sa pinaka-aktibo pagdating sa ating anti-illegal recruitment and anti-trafficking in persons program. I remember dati panay-panay ang IRTIP seminar namin dyan, saka partnerships namin dyan sa Davao region. So, kumusta po RD yung ating IRTIP program o yung ating anti-illegal recruitment program dyan sa may bandang Davao? Ngayon po, inimpisa na ulit namin we are coordinating with the various provinces, municipalities po. Nakikipag-ugnayan kami sa bagong na-elect din ng mga LGUs, yung mga datihan na rin po, pagkatapos lang din ng election. So, inumpisa na po namin para makapag-schedule ulit tayo ng mga anti-illegal recruitment campaign natin, pati na rin yung pre-employment orientation seminar at yung mga ibang programa po na dinadala natin dito sa ating region para mapakapag po natin sa mga nalalayo ng mga far-flung areas din ng ating kampanya para maiwasan din na tumami pa yung mga biktima ng illegal recruitment. So we are starting with the Del Norte area now. Naka-schedule na po sunod-sunod yung ating pakikipag-usap po sa mga NGOs.
Ayan. Dear Charles, may tanong kaya sa integration nila, no? Opo, isa po sa mga pinagtutulungan natin binibigyan natin ng pansin ay ang deployment, reintegration at ang pangangalaga sa mga kapakanan ng ating mga OFWs. Maaari ba kayong magbigay ng updates o datos kaugnay nito? At balita ko ay kamakailan lang ay nakatanggap ng assistance mula sa DMW Region 11 ang mahigit na 50 beneficiaries po, RD. As of now, yung naitala ko dito sa data naman, we have given up, not 50, but around 48 beneficiaries already for the action fund, which is amounting to 3.7. Yeah, 3,754. Sa mga naka-receive na po ng mga action fund releases dito sa ating pagkakan. And meron pa rin po mga bagong mga in-evaluate which we're hoping to release also soon as once ma-completed po yung proseso to the preparation of the vouchers and checks. Ayan. RD, bago siguro namin kayo pagbigayin ng mga announcement tungkol sa mga upcoming events. Nito lamang, I think this was first week of June yata, kasabay ng Migrant Workers Week. Nag-reopen ng ating one-stop service center. One of our biggest one-stop service centers actually in the country is being hosted by Region 11. So, RD, paki-ano nga sa amin kung tungkol saan ang one-stop service center na ito na ating binuksan, saan ito matatagpuan in particular sa Davao at ano-anong mga serbisyo at paano ba natutulungan nito ang ating mga OFW at kanilang pamilya? Itong one-stop service center for OFWs na itapat ko ilan yung prior registration at patuloy ko ginagawa ngayon. Nagkaroon ng transition, turnover from the Department of Labor. Ngayon, nag-handle na talaga is the Department of Migrant Workers. In fact, even just yesterday, we had a meeting with the OSCO members para mapag-usapan po namin kung paano po lalo natin may strengthen yung ating mga services doon sa one-stop office natin, which is at the fourth floor of the Gaisano Mall dito sa Davao City. So, it's a mixture actually of clients na we cater to OFWs. Yun po yung layunin natin para mabigay yung servisyo natin, pailapit natin sa mga OFWs. But we also have other agency members na nandun po sa OSCO who also caters yung mga local. Pero nakikinabang pa rin po yung mga OFWs, especially yung mga kailangan ng mga NBI clearance, may mga sa PSA. So at least nandyan lang po na kung kailangan nila yung mga certain requirements and documents, madali lang po nila makuha sa one-stop. Aside from what we are giving sa DMW, na nagpo-process din po tayo ng mga returning workers na sa DMW natin, and yung mga gustong may assistance needed ng mga OFWs doon, OFWs na DMW, na nagtatansak po sa office sa OSCO, yun po, na ibibigay naman po natin doon aside din sa ginagawa natin dito sa mismong opisina natin dito sa Department of Migrant Workers. So at least we have 2 offices that gives the services na sa mga OFWs na nangangailangan ng service. Ayan. So, may tanong ka pa ba kay RD Pinky, Dear Charles? Ay, RD Pinky, paano yung may ginagawang efficient ang inyong opisina at ang mga services to our OFWs and their families in Davao, including partnership and mga coordinations with the central office pa? Yes po, may mga coordination po, like yung ating pagbigay ng assistance mo sa mga palimbagang process natin. We are closely coordinating with the central office. Yung sa mga closure operations po natin, mga training centers, gumagawa ng mga illegal recruitment acts. It's also being coordinated with the central office sa airtake branch natin ng CIVAB. So may ongoing din po tayo mga operations that we cannot still mention sa surveillance pa rin po natin. So everything is being coordinated with central office. Ayan.
Sige po. Ayan. So, there you have it po. Napakinggan po natin, of course, syempre, ang Regional Director ng DMW sa Region 11, Davao Region. We have RD Pinky Agdamag. Ayan. At sa pagkakataon naman po na ito, ay atin po munang, tayo po muna yung magpupos sa ating programa at atin po munang alamin ang sitwasyon mula po sa Palasyo, mula po sa Kalayaan Hall, para naman po sa parangal ng Kalayaan 2025 na syempre po ay pinangungunahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At nakatutok po doon ang ating pong kasama na si Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Pico and Charles, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa Kalayaan Hall ng Malacanang para sa pagtitipo ng ating mga local artists at festival performance ng bansa para ito sa parangal ng Kalayaan 2025 na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maya-maya lamang. Sa kaganapang ito, kikilalanin yung mga natatanging kagalingan, talento at creativity na ipinamalas ng mga nagsipagtanghal noong parada ng Kalayaan na ginanap sa Quirino Grandstand para sa selebrasyon ng Independence Day noong nakaraang buwan. Si Pangulong Marcos mismo yung mag-a-award ng trophy at premyo doon sa mga nanalong kalahok para sa float design competition at sa festival performance competition. Sila yung mga nag-perform sa Grandstand kung maaalala natin at kabilang dito yung Tutugan Festival of Maasin Iloilo, yung Iloilo Dinagyang Festival ng Iloilo Dinagyang Incorporated at yung Maytime Festival na pinerform ng Maharlika Dance Troupe ng San Jose National High School ng Antipolo. Habang ngayong hapon, kikilalanin din ni Pangulong Marcos yung iba pang participants para sa kanilang kontribusyon sa pagpapalalim pa ng awareness ng mga Pilipino sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagdadatingan na yung ilan sa mga performers na nagtanghal noong Independence Day sa Luneta Park at tinabayan na lamang natin yung pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at makasama ng ating Pangulo maya-maya lamang si Executive Secretary Lucas At magbabalik tayo para sa iba pang update. Ito muna yung pinakahulan mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Ayan, syempre at maraming salamat sa ating kasamahan na si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Live po yan mula po sa Palasyo, live po yan mula sa Malacanang sa isa pong event na pinapangunahan ng ating mahal na Pangulo. At partner, syempre, tuloy na tayo doon sa segment natin. Nag-feature syempre ng mga kababayan nating OFW at kumustahan din naman ng kanilang mga sitwasyon na mula sa kanilang mga pag-uwi. Partner, sino ba yung mga guests natin na mga OFW sa hapon na ito? Yes, ngayon Kabsat, ay bisita po natin live sa studio ay isa sa mga OFW na nagtatrabaho sa bansang Qatar bilang waitress at kababalik lang niya sa Pilipinas noong September na nakaraang taon at kasama po natin siya ngayon. Magandang hapon po sa iyo, Marian Bernales Torre. Magandang hapon po. Oo. Kumusta naman po ang kalagayan po? Nung September 2024 ka nakabalik dito, no? Opo. Opo. Bali, pakikwento mo ng konti, bakit kayo umuwi ng Pilipinas noong September 2024? Nung time na po yun, napauwi po ako, galing po sa Qatar noong September 2024. Kasi po, napatanggal po ako sa trabaho po. First termination po yung ginawa sa akin dahil po sa isang customer lang po na nagreklamo, isang sheika. Yung mga sheika po, sila po yung mga pinakamatataas na tao doon sa Qatar. Siguro, wala sa mood po, ganun, masama yung panahon. I mean, iba yung niya doon Iba yung ugali nila doon Pag once maayawan ka or hindi mo lang sila pansinin, big deal na po sa kanila. Kasi mayaman na po sila. Parang attention seeker po talaga yung labas na mga doon, mga locals doon. So, kami po, syempre, minsan, hindi naman po kami perfecto. So, ayun lang po. Nareklamo lang po ako sa pinaka-head po namin. Tapos, without any further notice or verbal or written, naman lang po action. Pag biglang terminated na po agad.
Yung po yung nangyari sa pero may akin. mga mababait din tayo, mga amo din doon. Mga, Opo, mga mababait naman po. Siguro na tiyempuan lang po talaga ako na yung customer na po yun ay siguro hindi ko po alam yung ano niya, yung pangyayari sa kanya, di ba? Hindi ko po alam kung beast mode ba siya or Oo, yan ang ano naman. At kumusta naman ma'am mula nung bumalik ka dito sa atin? Sa ngayon po, since yung DMW at saka yung OWA po, tumulong naman po sa amin sa yung mga distress na kagaya ko. So parang malaking tulong na din po yun. Parang masaya na din po ako sa kabila ng pangyayari sa akin na yun, masamang pangyayari. At least ngayon po, ang ating government, which is yung DMW, ay tumutulong po talaga. Nabigyan po kami. Isa po ako sa mga nabigyan ng livelihood program at saka yung action fund po. So, kumusta naman? Ano naman yung ginawa mo doon sa action fund? Ayun po. Binili ko po agad po ng single, yung motor po. Para po makapag-start po ng negosyo. Like, yung ngayon po yung mga uso, Move It or Joyride. So, yun po yung naisipan ko po na i-put up po binigay po sa akin po. Ayan. And partner, speaking of motor, ayan, isa-segue ko sana parang joyride saka speaking of motor partner yan ang hindi ko natutunan. Ang magmotor. Yan ang hindi ko natutunan. Pero speaking of motor po, sa pagkakataon pong ito, meron din po tayong isa pa naman na OFW na kasama po sa hapon na ito at ang ating former OFW na ito partner ay kasalukuyan ay employed na ngayon dito sa ating bansa bilang isang rider naman. Pakilala mo nga partner ang ating kasamang isang OFW pa. Siya po ay umuwi siya pero partner, may ginawa kaming story video para sa kanya. Ganun ba? Sige, ipakita nga muna natin ang natin dyan. Sige pa. Hindi mo akalain na sa unang tingin ay babae pala ang nakamotorsiklo na ito. Siya si Gina, 49 years old, rider, dating kasambahay. December 2023 nang si Gina De Lumen ay magtrabaho sa Saudi Arabia. Pero abusado ang naging employer ni Gina. Sa tulong ng Migrant Workers Office sa Riyadh, nakauwi siya noong February 2025. Isa ng ganap na guro ang kanyang panganay na anak. Nagtapos ng cum laude. Pero nagkaroon ng malubhang karamdaman. Sa kasalukuyan, nag-aaral ng psychology ang isa pang anak ni Gina at graduating sa susunod na taon. Dinadasal ko po bilang isang ina, gumaling ang anak at makita ko silang malusog at masaya. Ramdam ni Gina ang bigat sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang dumiskarte. Hindi siya nagdalawang isip maging isang rider. Para sa kanya, ang kikitain ang mahalaga. Kita para sa karamdaman ng panganay at pantustos sa pag-aaral ng isa pa. Kasama ang kanyang asawa, sila ay magkatuwang sa sipag at tiyaga, sa init ng araw at lamig ng ulan. Sa lansangan, patuloy na lumalaban sa buhay, si Gina. Kakayanin mo pa ba? Kaya pa naman po para sa aking mga anak, kaya po. Para sa tahanan ng OFW, Charles Tabu, nagbabalita mula sa DMW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ihihirit ko sana Parang yung pagkakagawa ng report merong nakakamiss na maging reporter. Ayan, may obvious na nakakamiss na maging reporter. Parang gusto kong pwede bang pa-fieldwork to ipa-fieldwork sa mga reporting. Sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang partner ko po dito bago po nag-join ng DMW ay Middle East correspondent po ng isa sa mga pangunahing news channel po ng ating bansa. Kaya praktisado Kaya mukhang na-miss mo talaga, partner. Sige nga, introduce mo ang ating kapwa OFW dito. Kanina nga, partner, nung ini-interview namin niya, sabi ko, parang na-miss ko na magsulat ng script. Basta na-miss ko mag-voicing. Anyway, partner, doon mo makikita na ang ating mga kapwa OFW, kapwa dati kong OFW ay kapag ang isang bagay, gagawin mong lahat para lang maitawid mo ang hirap o mabigyan mo ng magandang buhay ng ating mga anak. Biro mo isang babae, napaka-unique partner na household service worker na umuwi dito at nagtrabaho bilang isang joyrider. Ayan. Ma'am, bati ka po muna. Of course, ang ating kasama si
Ayan, naiiyak na si ma'am. Ayan, si Ma'am Gina po. Ma'am Gina, bati po muna kayo. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa bumubuo po ng DMW. Ayan. Ma'am, huwag masyadong umiyak. Isipin mo na lang, ma'am, walang traffic para masaya ka. Ayan. Siyempre, partner, sabi nga, lagi nga natin sinasabi, di ba? If men can do it, women can do it better, di ba? So, yan naman yung isang ano natin. Kasi, siyempre, very, ano yan very, very good vibes ang kanyang kwento na dito ay nakahanap ng empleyo at siyempre ay ngayon ay isang rider at talaga namang very active. Ayan ang ano natin. So, ma'am, kumustahin lang po namin. Kailan po kayo nagsimula bilang isang rider? Nagsimula po ako ng 2022. Umalis po ako para makabigyan ko po ng magandang buhay ang mga anak ko at mapatapos po sila. Ngunit sa kasamaang palad po, noong 2004 ay hindi maganda ang aking amo at napauwi po ako noong 2025 sa tulong ng mga DMW sa Saudi Riyadh. At ma'am, syempre masaya po kami. Masaya po tayong lahat na nandito na kayo, ma'am. Ano naman po ang inyong kwento ng pagbabalik? Pagbabalik motor din pala ito, partner? Yes. Oo, mukhang pagbabalik motor din. Kumusta naman po ang inyong pagbabalik motor at pagbabalik rider sa kasalukuyan? Ang pagbabalik ko po sa Pilipinas hindi maganda dahil ang anak ko po nakatapos, tapos nagkaroon po siya ng hindi magandang karamdaman at ang isa ko pong anak ay nag-aaral kaya binalik ko po na ako po isang maging joyride ulit at para po sa pang-araw-araw na gamutan at pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan naming pamilya. Ayan, partner. Tapos partner, bali yung motor niya, Tsaka yung motor ko po, sir, hindi po sa akin. Nakikigamit lang po ako. Motor po yun ng anak ko. Although authorized lang po niya ako na gamitin. Kaya kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makabili ulit, makabili ako para sa sarili ko sa tulong po ng DMW. Bali, partner, sa Department of Migrant Workers, ma'am, meron po kaming konting tulong po galing po sa ating Department of Migrant Workers through our action fund po. Sana po ay makatulong po ito sa inyo po. Ayan, syempre. Ito syempre yung dahil sa pagbalik ni ma'am at yung hindi sa magandang karanasan sa Saudi Arabia, syempre natutulungan po ang ating mga OFW na makapagsimulang muli at syempre naman ay para sa kaso kasi yung situation ni ma'am hindi lang para makatayo o makabangon muli, di ba? Kumbaga sa makasakay uli, di ba? Makasakay uli at makapag-ayapan ng iaangkas at ng makakasama niya naman, di ba? So, pero, ma'am, talagang nung ini-interview ko sa partner, sabi ko maging inspirasyon itong si ma'am na talagang lahat ng kung pwedeng gawin para lang maiangat ang buhay ng kanyang itawid sa kahirapan ng kanyang ang kanyang mga anak. Pero partner, bilib din ako kay Ma'am Gina. Cum laude yung isang anak na partner. That's good. Oo. Cum laude. Talagang pinagpatuloy talaga niya na mairaos sa kanilang pag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya inspirasyon pa kayo, ma'am, sa ating mga kapwa OFW po. Bago po ako dumating, siya po ay board passer. Teacher, major English po. Yes. At kumusta po siya ngayon, ma'am? Ngayong araw po, ang kahapon, at ngayon may lagnat po siya. Kaya ako na lang po mag-isa ang pumunta dito. Pero ma'am, huwag ka mag-alala kasi syempre tayo rin naman ay may tumutulong din pati sa mga pamilya po ng OFW. At anytime ma'am, pwede rin naman po namin kayong samahan at may refer. May hospital po tayo sa Pampanga. May rin naman po tayo. May mga referral din naman po tayo sa iba't ibang mga hospital. Patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan kila Dear Charles po, doon po sa case officer na naka-assign sa inyo. At kayo naman po, syempre ay hindi namin pababayaan kasama na rin po ng inyong pamilya. Ayan, di ba? Yes. Ma'am, may mensahe ka? Magpapasalamat po ako sa Pangulong BBM, Bongbong Marcos, at kay Secretary Hans Kandak, at kay si Kiko, at kay Sir Charles, at kay Sir Benny po. Maraming salamat po. At sa binigay niyo po nito, asahan niyo po
ibibili ko po ng motor at aking po pagkakaingatan para po sa aking pamilya. Ayan, very ano naman yun, very at least 'di ba alam agad ni Ma'am Gina kung saan ang patutunguhan nung kanya namang natanggap na tulong. May mga kababayan po natin diyan parang itong si 'di ba si Ma'am Marian naman nagkaka-interest din doon sa ganung ano. Kung kayo po ay may interest ipa-plug ko lang partner. Kung kayo po ay may interest sa maging rider, maaari po kayo makipag-ugnayan din sa opisina ng National Reintegration Center for OFWs. May mga partnership po tayo na binubuo at may partnership po tayo na inaayos sa iba't ibang mga ride-hailing apps po at sa mga iba't ibang mga online delivery apps po na yan. Isa po itong viable na option dito po sa ating bansa para naman po maging alternatibo o kaya naman po ay main source of livelihood din ng ating mga kababayan. So, Marian, baka may ano ka? Yun nga po, since nakabili na po ako ng motor dahil din po nabigyan ako ng Action Fund. Ayan, goods din pala. May ano na rin. Oo. So, ngayon po, pang-lisensya na lang po yung kailangan ko. Wala pa po ako doon. Ma'am, sige ma'am. Tayo po ay may ano ma'am, kunin lang namin yung detalye. Marunong ka na magmotor, ma'am? Yung asawa ko po yung... yung asawa mo ang ano, sabihin ko sana, ma'am, wag ka muna magmomotor at wala ka pa lisensya. Ma'am, di bale ma'am, asikasuhin po natin yan at kayo na rin po ay bibigyan namin ma'am ng referral dun sa mga partner po natin na ride-hailing companies. Makapili po kayo ng akma sa inyo kung delivery po ba yan o kayo po ba ay magsasakay ng pasahero na tao o kaya naman po ay magdi-deliver ng pwede rin pagkain kasi partner, di ba? Yes, pwede rin sila, di ba? Pwede po ba sabay po yun? Delivery or isa-isa lang po? Depende po sa ride-hailing app o sa ride app. Joyride po. Ayan na, nag-promote si Mama. Sa Joyride po, pwede ka po maging MC taxi as in tao motor, isasakay mo. Ayan, Pwede ka po mag-delivery o kaya pabili. Yun, mayroon po doon kasama sa isang apat. Ayan, sige. At bago tayo matapos, yung ride-hailing app ni syempre yung ride-hailing app ni Ma'am Gina libre promotion kayo dito kay Ma'am Gina. Baka naman po pwede ninyong gandahan yung mga benefits kasi may mga benefits to mga to, may mga promo benefits para naman sa ganun syempre matuwa ang ating mga kababayan na mga OFW. So tuloy-tuloy lang po, parang yan kay Ma'am Marian, ang pakikipag-ugnayan niyo sa amin sa pamamagitan po syempre ng DMW ay amin pong kayong matutulungan din naman at masusuportahan sa inyong muling pagbabalik dito. Yes, yung sa license na lang po, hingi po ako ng tulong. Yes, ma'am. Kami na pong ano naman doon na bahala naman po sa partnership natin with the Land Transportation Office. Dear Charles, mukhang pa-ending na tayo. Oo nga. So, abangan sa susunod na episode ang may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. So, kita-kita tayo ulit sa Huwebes sa parehas na oras. Kasek. Ayan. At bago po tayo magwakas, syempre, nakikita ko dito sa live, may mga nagpapa-shoutout. Shoutout po kay ARD Labor Attaché Rose Escalada ng Region 11 din naman, syempre. Labat Rose. Hello po din sa inyo dyan. At nagdaan na naman po ang bilis. Isang oras ng ating programa ngayong Huwebes po. Ako pong muli si Assistant Secretary Kiko de Guzman ng National Reintegration Center for OFWs ng Department of Migrant Workers. At ako naman sa ngalan po ng DMW Land-Based OFW Concerns, ako po si Director Charles Tabu sa inyong lingkod at muli na naman kong samahan sa susunod na Huwebes sa parehas na oras pa. At ito pong muli ang tahanan ng OFW.